What happened? Very promising, di ba? As far as I know, since 1989, ito na sana yung kauna-unahang legislated wage increase. Pero what happened? Well, obviously, disappointed kaming lahat, if not disgusted, ang marami sa amin. Dahil sa tingin namin, kami ay binetray ng mga kausap namin, particularly sa Kamara, dahil si Speaker Romualdez mismo ang nangako sa amin na talagang irarush nila ito to make sure na maipasa ito before the end of the 19th Congress. Pero obviously, kahit siya, hindi niya kaya talagang ipatupad yung kanyang pangako, no, dahil mukhang diniinan na siya talaga ng todo ng Malacanang nung last minute na. If you would recall, naglabas ang Malacanang ng yung kanyang economic team. Naglabas ito ng kanilang position paper saying very, very clearly that they have strong reservations sa kahit na anumang legislated wage increase, whether this is 100 pesos or 200 pesos. That obviously signals the interest of Malacanang to kill the bill right there and then. Hindi Obviously, ba, ayaw ni Marcos na umabot pa sa kanya at baka kailanganin pa niyang i-veto para lang pagbigyan ang kanyang mga business friends. ang inisip ko lang, sir, kung talagang ayaw ng Malacanang, bakit umabot pa sa third reading in both houses? 'Di ba? Kasi pwede naman nila yung patayin earlier in the process of legislation in both houses, 'di ba? Umabot ng ng Ay, third reading na ipasa ng bawat kamara. Bycam na lang sana tama. kung sakasakali, 'di ba? Tama. I think it's one of those things na nakikita natin na consistently sa attitude ng ating presidente. Hindi rin malinaw sa kanya ano magiging posisyon niya talaga eh. I think for a time, he allowed the whole thing to go along. Pero you have to also remember that all those times na very consistent naman siya. Parati niyang sinasabi, kailangan to pag-aralan, kailangan to pag-isipan, kailangan to mas maganda ibalik ito sa regional wage boards, no, Mm. mukhang malinaw na hindi niya naintindihan ano yung sitwasyon talaga eh. Precisely because nag-fail na ang mga tripartite regional wage boards natin after 36 years to ensure na meron talagang fair share sa fruits of labor ang mga manggagawa. It is precisely because of that reason that we ran to Congress nung nagsimula itong 19th Congress. No, so hindi naman niya sinabing hindi siya pabor, pero hindi niya rin sinabi directly na pabor siya, and more importantly, yung action niya tells us very very clearly that at the end of the day, nagdesisyon siya na patayin ito. Okay, sige. Pag-usapan natin, sir, yung data behind it. Baka isipin ng iba, masyado malaking 200 per yung legislated, tapos across the board, lahat yan, di ba? Sa bawat manggagawa. Sa Senado, Tama po yan. 100. Ang sinuportahan niyo, tama ba yung 200? Opo, Okay. ang final po namin sa Kamara ay 150. Ang ipinasa po ng Kamara ay 200. Tinaasan pa. Okay, pag-usapan natin yung data behind that. Can businesses approve, can companies actually afford that, yung 200 peso daily wage increase? Yung Ibon po came out with their own analysis, no? And this came out even during the hearings, no? Na sinasabi nila that businesses can actually absorb ang wage increase na ito na 200 pesos. And it will make a dent sa kanilang profits by only around anywhere from 9% to 12%, at most 15%, no? So kaya nilang i-absorb ito very very clearly. At hindi rin naman tama yung fear mongering na kinakalat, particularly ng ECOP at saka ng iba pa mga business groups, that it would lead to closures, lalo na ng mga MSMEs daw natin. Alam nyo, nakakalungkot na yung mga MSMEs ang parating ginagamit ng mga businesses in order to hide the fact that kailangan nila talagang mag-adjust na ng sahod para sa kanilang manggagawa. What's the truth here? Yung mga micro enterprises po natin, hindi naman sila exempted sila sa pagbibigay ng minimum wage. So hindi dapat sila ginagamit na argument. Meanwhile, ito pong iba pa mga MSMEs natin, they actually enjoy a whole host of benefits provided by the government, particularly through the DTI, no? Anywhere from microcredits, no, to halimbawa yung mga assistance sa kanila mga location. Lahat yan nakikinabang doon and that counts for billions of pesos, no, that are given to support them. But more importantly,
ito pong mga businesses natin, lalo na yung big business natin, no? Sila po ay nag-enjoy na ng sangkatutak na mga benefits from create at saka yung create more laws na ipinasa ng gobyernong ito. So, in other words, for many many years, they have been earning windfall profits because sa suporta ng gobyerno. Then why is it so difficult for them to finally adjust yung wages ng mga manggagawa? As you mentioned, 36 years ago, ang wage setting natin ay nationally legislated. Ginawa itong regional wage setting. Pero anong resulta nun? Ang resulta nun, all our minimum wage earners are actually consigned to earn wages that are way below the poverty threshold for a family of five. Mm. So, hindi ho totoo na hindi affordable ito. And we have proven that again and again sa lahat ng mga hearings na ginawa po, both sa Senate at sa House. And that took us more than 2 years of discussions. Oo. Unfortunately, the President opted to listen to fear-mongering ng mga business niya kesa sa mga manggagawa. Ito ay nakakalungkot, Sir Joshua, no? Yung tingi na nga yung hinihingi. 'Di ba? Pag inisip mo yung hinihinging wage increase, talagang dadaan ka pa sa butas ng karayom. Tapos dito Exactly. hindi pa nakalusot sa butas ng karayom. Pag-usapan natin yung Exactly. kita na nakabubuhay, yung family living wage. I think mga nasa 1,200 1,200 yan, no? So, That's right. ano ba ibig sabihin ng family living wage na yan? Para mabigyan ng konteksto yung mga nanonood sa atin, baka hindi sila familiar. Siguro, yung mga negosyante, para kahit pa paano magising. Ang ibig po sabihin niyan, yung mga manggagawa na tumatanggap ng ganyang pasahod ay may sapat na kakayanan hindi lamang para tustusan ang mga basic needs ng kanyang pamilya, no? Food, shelter, clothing, education, health, but would even have some savings na pwede niya i-pool para sa pagka dumating ang panahon na kailangan niya ay may magagamit siya. Yan po ang totoong ibig sabihin ng living wage. Mm-hmm. At unfortunately, sa ating gobyerno po, bagamat ito yung sinasabi ng ating konstitusyon, this has never been operationalized. No? In fact, hindi nga ho naglalabas ng data ang gobyerno sa living wage at this point in time. No? Marami, ini-estimate po ito ng mga think tanks at saka ng mga academics. Mm. Okay. So dito, pag-usapan natin yung tripartite regional wage boards, no? Kasi yung common na impression diyan. Hindi tama rin yan kasi hindi magkakaiba naman yung standard of living across the country, no? Bawat rehiyon. Why do you think this setup actually is not a success? Why did it fail? At kailangan talaga na across the board, nationwide, legislated wage increase? Maganda bumalik tayo nung kung kailan yan itinatag, no? Nasa Kilusang Union na ako noon, Christian, no? So I've been in the labor movement for 2 decades and I saw yung pagkilos ng gobyerno natin para gawin yan. Very clearly at that point in time, they wanted to avoid yung the fact that it's so easy for all the labor movement to band together and put pressure on Congress in order to adjust the minimum wage. They wanted to avoid that. And they found a solution by saying that we need to, ang tawag nila, we need to rationalize. That's the word they used there, di ba? We need to rationalize wage setting. Na ang ibig lang sabihin nila dyan ay i-depoliticize away from Manila and allow each regions to set up their own minimum wages. Ostensibly, dahil magkakaiba daw ang cost of living, no, sa iba't ibang lugar. Which is funny because we all know that pare-pareho naman ang presyo ng maraming mga produkto na kinakain ng mga tao at hindi naman tayo magkakaiba ng kinakain. Ang nakakalungkot, if you go from Manila, then pupunta ka lang sa Region 3, punta ka lang ng Bulacan sandali, ang drastic na ng decline ng minimum wage levels. Ang katwiran nila dyan, again, para daw ma-disperse yung industries papunta sa mga regions natin. Well, obviously, after 36 years, none of this actually happened. What happened was exactly what they wanted, and that is to make sure na yung ating cheap labor policies ay naging mas cheaper pa, no, dahil sa regional wage setting. Can you imagine? We have a very contradictory situation where one of the highest cost of living is found in Barm.
But where do you find the lowest level of minimum wage? It's in BARM. At No? saka ano, Napaka-contradictory nun, di ba? one of the highest levels of poverty, di ba? I haven't Exactly, I haven't exactly. seen the latest data, pero for the longest time, pinakamataas ang poverty incidence diyan sa BARM. Totoo po 'yan, no? At bakit ganyan? Kasi hindi naman po talaga na depoliticize ang wage setting through the regional wage boards. Ang ginawa lang niyan, nilipat lang ang pagse-set nito sa region sa mga region at do sa mga regions natin na walang masyadong kilusang union. Obviously, wala pong pwede magtanggol ng na organized forces para itulak ang tamang pasahod para sa mga manggagawa. And that's the reason why they get away with low wages in many of these Parang ano, regions. parang ganito po ba yung nangyari diyan? Para maengganyo yung ibang mga negosyo na magtayo o mag-relocate outside of the nerve centers. So kunwari yung Metro Manila, di ba? Ito mababa yung sahod diyan, no? Dahil mababa yung supposedly cost of living. Diyan kayo magtayo ng negosyo. Anong nangyari na That's exploit? that's the original argument that they were using, but it only led to nothing simply because ang alam naman natin na ang pagdedesisyon sa paglocate ng negosyo ng mga negosyante ay hindi lang nakabatay sa sahod eh. Hindi lang doon, Nakabatay no? din yan sa infrastructure, Yeah. nakabatay yan dun sa kuryente. Halimbawa, paano ka magne-negosyo? Paano may lilipat ang negosyo mo sa probinsya? Eh, everyday may brownout dun. Yeah. Paano yun? 'Di ba? Tapos paano mong ang layo-layo niyan? Ngayon yung nung mga regions, tapos asan ba ang market mo? Eh nandito sa Maynila, ibabiyahe mo pabalik dito. Eh Tama. sira-sira yung ating mga kalye. Ang tindi ng Correct. traffic natin. Puro kotong pang inaabot ng mga truck ano, na Oo. nagde-deliver ng mga produkto. So at the end of the day, the production cost rises the moment you move it out to regions that simply not prepared to take on new businesses, and that's the reason why the whole thing failed. And that's why we're saying dapat talaga we have to get out of this regional wage setting na at bumalik na ulit tayo sa national wage setting. Pero alam namin mahabang debate pa yan, so we opted to just ask for the legislation to grant us the 200, no?